Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsutit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Lunes, pizza 16 sa buwan sa Hunyo, tuig 2025. Sa ngan sa kong partner nga si Attorney John Destacamento, ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Uban ni may hangtod sa alas 9 karong buntaga sa itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan, ato dayong ipadangat atong latest weather update. Kikis pag-asa Mactan, Miss Ana Dumdum, good morning. Yes, ma'am. Good morning. O good morning sa tanang tigmaminaw. Makinetong weather update karong adlaw. ITCZ or ang Intertropical Convergence Zone nagapektar dool sa Mindanao, and easterlies may nagapektar sa Tibok Visayas o sa silangang bahin sa Luzon. And so far sa latest analysis, wala tayo gina-monitor na LPA or bagyo dool sa atong Philippine Area of Responsibility karong adlaw. O sa atong forecast weather condition diri sa Central Visayas, makasinat nakitag panagsang mapanganuron nato na sa malag-umon na kalangitan, na doon na tayo tsansa ni mga patak-patak nga pag-ulan or kani mga rain showers or thunderstorms, especially sa hapon or sa kagabion na sa easterlies. Usahangin og sa kadagatan, hinay nga to sa kasarangan ng hangin, gikan sa habagatang silakan, ngadto sa habagatan, ang magapasulabi o yun man mga kadagatan, malinawon nga to sa kasarangan. Ug diri sa Subo, ang kadagatan na pagtaog unyang alauna 27 sa kahaponon o muna sa alas 9:40 sa kagabion. Atong temperature forecast para sa Metro Cebu karong adlaw naa sa 25 ngadto sa 32 degrees Celsius. O ang adlaw mosalop niya alas 6 sa kagabion. Dili lang ko kutob kini si Ana Dumdum gikan sa DRC Pag-asa Mactan. Maayong buntag, daghang salamat. Daghang salamat Miss Ana Dumdum ug maayong buntag yung tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Ombudsman suspends Mayor of Dalaget and 11 others. Sa Super Balita sa Sunstar, rider nga nabitik sa kable, patay. Sa The Freeman, 27.6 million students return to school. Same old problems expected. Sa Banat News, sa The Freeman, nabitik sa kable, patay ang kasamotor na angol usab. Sa Philippine Daily Inquirer, Davao lawyers warn Supreme Court petition to delay VP trial. Sa Philippine Star, 27.6 million students return to school today, according to the Department of Education. Sa Manila Bulletin, DepEd ready for projected 27.6 million enrollees. Ug sa Tempo, land or sea repatriation eyed for Filipinos caught in conflict. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik kay Lunes ron ato mga paghisgot-hisgot, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya, karon partner, Lunes, Hunyo 16. Yes. So, mao karon ang opening sa bag-o nga school year alang sa mga pampubliko nga tunghaan. Nya, matod pa sa report diri partner nga ang problema sa mga nangaging mga class opening still persist even in the current school year. Kay of course partner, pag organ ito na human, so kung saan na pagka sulbad na within 2 months ra. Una ilang giingon no nga kanang mo kuan ko no gihapon mo kanang padayon ra gihapon ang mga problema ba, pero kanang I remain hopeful nga ma-okay sa din taon ni gahapon ay buko. Nganong samo kayong mga mall? Ay, abi na kong tungod sa Father. Uy, belated Happy Father's Day, attorney. Oh, belated Happy Father's Day sa nimo. Father Day ko. So gahapon na attorney, abi na kong tungod lang kay Father's Day. Kalimot ko na because day klase na karon kay pagtan ako sa mall. Uy, kataga sa linya ni mga cashier na rin gipalit para props ni Ishi ba? Ito sa ning mga linya ay mao ay kay back to school naman day to day. So karon mo'y official opening sa klase, unya 27.6 million students ang expected nga mamalik og eskwela today nationwide.
si Education Secretary Sonny Angara, padayon gyapong secretary kay wa man gid dawat yung resignation. Hala, puna nagi pakape no. Scheduled sad siya nga muuban ni President Marcos sa pagbisita sa pipila ka mga tunghaan lakip na sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Manila. Sa kauluhan, Charez. Uban pad nga ilang bisitawon katong mga eskwelahan sa Taguig, sa Binyan, Santa ug sa Santa Rosa in Laguna. Kapin 37,000 usab ka police personnel ang gipakatap subay usab sa direktiba ni Presidente Marcos nga ipasiguro gyud ang safety sa mga tinun-an ug school personnel. Dunay 300,000 more enrollees this year kung itandi sa milabay tuig matud sa Department of Education. Samtang ang Teachers Dignity Coalition, ako ning gibasa sa Philippine Star, ni reaffirm sila sa readiness and commitment of teachers for the opening of classes, and at the same time, nanawagan sa gobyerno nga tumana ang inyong mga responsibilidad sa pagsiguro nga mas nindot ang learning environment. Teachers, matud pa ni TDC National Chairperson Benjo Basas, ingon siya nga teachers are always ready and enthusiastic to perform their duties despite the recurring challenges we face every year. But it is also the government's duty to make sure we are not left to carry this burden alone. Yung gitumbok ang pagbukas sa klase karong adlaw will still be marred by shortages in basic resources sama sa classrooms, armchairs, tubig, sanitation facilities, and learning materials, especially books aligned with the newly revised curriculum. Yang gitumbok usab nga ang kakuwang sa suporta sa pagpatuman sa strengthened senior high school. Di na siya ordinary lang. Strengthened na ni. Magsugod sad kuno sa ilang pilot rollout sa pipila ka mga tunghaan. Mga reports gikan sa field matud pa nagpakita nga pipila ka mga tunghaan nga nag-appeal sa SHS pilot are not adequately supported to deliver the new curriculum effectively. So if to me, kana lang daan, that's a huge problem already because how can you truly measure kung unsa siya ka-epektibo kung wasa day suporta? Kanya gi-institutionalized kuno sa Marcos administration kining 7,000 pesos annual medical allowance pinaagi sa Health Maintenance Organization for Teachers and Non-Teaching Staff sugod karong tuiga. Ang DepEd na late sa ilang implementation pero para nako nindot nino nga nahuna-unaan ni Presidente Marcos kaning 7,000 annual medical allowance. Bahalag mo nga ng uban ka. Kamay raan na. Better than nothing. Diba? Correct. May na lang. Kaysa magsige kag pangutang, pang-loan, pang-prinda si mong ATM. Kung naay masakit or at least kung mag-need kag tambal, may na lang ng 7,000. Basin puhon-puhon, mapunan pa. So, karon pag-ubi sa dangatong hepis kapulisan, nag-mobilize sila attorney og 37,740 police personnel nationwide karong adlaw. Wa pa na appeal sa last week nga nagbrigada eskwela ang nagkalain-laing mga tunghaan. Matud ni PNP Chief General Nicolas Torre III, kining maong pag-deploy sa maong gidaghanon sa kapulisan alang ni sa 45,974 ka mga tunghaan lukup nasud nga naglakip sa 38,292 public and 7,682 private institutions base sa ilang validated data as of June 4. So, 5,079 sab ka police assistance desk ang gipang set up do sa mga tunghaan o giman kinig 10,000 kapin ka mga sakop sa kapulisan. Kasagaran ani na assign sa mobile patrol, samtang 16,000 nag-conduct og foot patrol aron maka-maintain sa visibility ug aron sa matubag nilang ilang 3-minute response nga ilang giingon ni Sir Torre, ni General Torre, isip bag-ong PNP chief. So, sa among regional units, ang PRO7, Central Visayas, dunay labing daghan matud pa nga gipakatap nga kapulisan with 7,366. Gisundan sa PRO5 Bicol with 2,900 plus. PRO8 Eastern Visayas with 2,300 plus. Ug ang NCR nga 4,300 plus alang sa 1,204 schools. Samtang sa Mindanao, PRO Bangsamoro may pakatapsag 2,800 kapin ka mga police personnel sa 657
ka mga tunghaan. Ang PNP ni apil sad sa Brigada Eskwela 2025 ni assist sila classroom repairs o campus cleanups nationwide. O ilang nakita nga ang pre-opening phase nga mao ang tibuok semana nga Brigada Eskwela generally peaceful and incident free. So salamat sad ta sa mga kapulisan, no? Actually di na gyud na mahugog apil sa ng trabaho, pero ilasad nang gitabangan. So ang ato ang education nibuhat na ang community sa ilahang role, and I hope sab nga suportaan sab ni sa ato ang gobyerno more, no, para masiguro nga mas mulig-on pa ang ato ang education nga mga giandam alang sa atong kabataan. Kana speaking anang imong giingon partner nga ang community participation ba sa atong diha sa ato ang eskwelahan, di ba, pagka over the weekend busy man ka kay murag na mental baka didto partner. Na mental hospital. Wala ko nakapamental gyud na busy ko supervise. Foreman. Char, dili ba? Ikaw ang foreman. Na busy mi og assist kay daghan mi katong sa pag Saturday. Katong. Daghan mi gipang releasean og katong kuan mo gud donations and services for elementary, night high and the daycare centers of Lahub. So thank you daay ni Mayor Nestor Archival kay nakahapit gyud bisag busy king schedule. Maayo no kay nasalot gyud. So kana hinaot pa partner katong mga problema nga imong na-mention kaganina, dili man sad ingon nga overnight masolusyonan dai na because most of those problems inherited sa previous administration ngadto sa previous administration. So it will take time to solve all these problems. In fact, ang kanang atong senior high school karon ilang gitawag nga strengthened senior high school partner, pero there are actually plans to eradicate to scrap the senior high school program altogether. Umuasad unfortunately murag di na siguro nakaabot ana no. So kanagi estudyohan sad nila karon day mga ubang nga proposal about ana, but sige, what is sure is that karon is the formal opening of the new school year for all public schools across the country, elementary, in kinder, elementary, senior high, junior high ug senior high. So welcome back sa mga estudyante. Murag kadayot ra kayo inyuhang bakasyon, pero sige lang kay balik naman ta sa naandan ang school year nga kaya mo yan, kaya ni nako ang school year nga na nilabay dili ang ato ang na-experience pud ba nasuwayan. Okay, game. Ang school year nga nasuwayan sa namong partner Malu, inyo na sa masuwayan karon, wherein ang bakasyon jud maabot sa kuan gyud matumong gyud sa summer nga summer months, April, May. Mo nang ilang gibalik og ginaron. Kay luisod kaayo ang kuan kay grabe kay kainit sa panahon. Unya usa sa gi-raise di ay no ni Senator Sherwin Gatchalian kini kunong persistent classroom shortages sa urban areas ug ang nagkadaghan sa mga incidents of bullying in school sa pagsugod usab sa academic year karong adlaw. Yang giingon ni Senator Gatchalian nga ang gobyerno kinahanglan usab unta mo palapad pa sa ug mo padako pa sa pondo para sa classroom construction ubos sa upcoming national budget, but iya sang gitumbok nga ang pag-improve sa absorptive capacity of agencies is also equally important. Ang construction sa mga classroom kinahanglan kuno paspas kay kaniadto maabot pag 2 to 3 years to build classrooms. Ang termino sa sitting president nilapas na before ang classrooms natukod, and this is one of the things that they are fixing now. Well karon paspas na biya in fairness akong nakitaan so far kay tungod sa anang mga prefab nga mga construction materials. So gawas anang infrastructure nga mga problema, gusto sab ni Senator Gatchalian nga hingusgan pa ang mga paningkamot to address bullying and mental health issues labi pa among senior high school students. Ningon siya mag-caravans kuno sila ug nakita niya nga nisaka ang incidents of bullying in schools. Mental health is one of the issues in senior high school ug kining maong mga kalihukan aim to better equip parents and communities in dealing with twin concerns. But I don't agree, Ana Attorney, nga sa senior high school lang mo
Ayaw pod kay madudahan mo ana nga inyo naman ang gigroom kay mamutar naman na hapit. Ayaw pod. Naday mangin ana di ay. To me pod, bullying is not an issue only for senior high. You should start based sa kanang kinaubsan nga grado kay then you will equip future bullies with kanang soothing mechanisms bang ay mapada sa inyong utok dira og sa inyong feelings, and at the same time inyo sang ma-prepare ang mga future bullying victims how to deal with bullies. Yeah, because ay murag wala may edad siguro when it comes to bullying. So ayaw i-focus lang sa senior high. As early as elementary makadungog naman ta, pero of course di kana mga incidents of bullying existent man sa among time siguro, pero dili ana pagkagrabe ang awareness, dili pa ana ang grabe sa pag ang education and then ang regulation o ang laws in place, systems in place para to combat bullying, because mo nang sa una ang amor sang kuan nga it was part of the ordinary course of growing up because mao atong namatan, but daghan man tag mga social workers, mga experts in child development nga kana siya dunay mga lingering effects sa child, especially growing up. So So kana that's a good thing no nga bullying will be ila sang gitutukan ang bullying partner. Pila gyud na. But di lang ko muuyon anang ikadako na. Kay usahay mas lisod na usbon ang batasan kung dako na, kung yabag jud ka, yabag jud ka, di ba? Mas may nang bata pa sugda na kay basin pa dig makatabang-tabang pata. Kay lisod kaayo nga kanang ikadako na nimo i-address ba nya lisod lahi na ba? Para nako mas may gyud nga address it at the root or at the younger level gani of children, kay dili biya tanan parents pod lain-lain bitag way of addressing bullying for our kids. Kay even kami ni Dennis dili mi kanang 100% ba, kay before mo yung nagud ko sa akong anak nga kanang 3 counts ra gyud ako for you. If someone bullies you, tell them do not do that. I'm not happy with what you're doing, and I will tell the teacher. Number 2, if they keep doing it, tell the teacher and then warn them again. I'm not happy with what you're doing. Number 3, if they good mo undang, then you can hit back. It's okay for me, it's okay to hit back. But kang Dennis said nga, ayaw pod kay mao ni manay ko dili para nako dili na to i-child proof ang kalibutan. Let us world proof our children. Bali imuhang sa panlantaw. We won't always be there. Para nako ba yun na to dili na to ato siyang equip nga inigabot sa panahon kung gikinahanglan na, as long as it's within reason and you have given chances, it's okay to fight back. So kuyaw kay mong paagi no nasa due process kay step 1 report sa kuan sa warning ikay warning. Sa step 2 maestra pa warning nga. You can even tell them don't do that. I will tell my parents and the teacher. It's hurting me. Nana ba? But also on the other hand, let's also teach them not to become bullies. Speaking of bullies, speaking of mga updates over the weekend ba over the weekend. Pagka Sabado, I think, pag Sabado, murag na mga balita nga nanggawas partner nga. Di na ni bullying ha. Dili na ni bullying. Ang sunod na to nga topic is not bullying. Dili naman ni education. Pero this has something to do. But we can learn gyapon. Kato bitong pag-apply ni request ni former presidential spokesperson Harry Roque nga mga siya asylum or pakitabang sa gobyerno sa Netherlands. Karon doon na may mga nanggawas nga murag reject man sa gobyerno kuno sa Netherlands ang iyahang application matud aning usa ka Joel Vega nga usa ka Philippine-born Dutch national. Apan dali nga mi alkontra si former spokes Harry Roque, attorney Harry Roque nga murag you are spreading misleading and mga bakak kuno ni ang giingon ni Joel Vega. So, niadtong Sabado partner, gihimakak ni former presidential spokesperson Harry Roque nga gi-deny ang iyang asylum request sa gobyerno sa Netherlands o gi-refer kuno or gi-transfer dito sa gobyerno sa Germany. So, kung inani dunay mga
Bawa na bata partner, walay asong makumkum. walay asong makumkum. Kung naay mga inani nga balita nga naabot dito sa Germany, kanong balita man ni kung mga walay mga nang lusot ng gawas dito nga mga maybe inside reports. So ngoni katong giingon nga gibalhin ko no ngadto sa Germany ang sa to mo ba na ang asylum proceedings kay murag ang opisina man siguro to sa European Union na bali ang Dutch government iyahang gipasa ang bola ngadto sa Germany. Kay murag initially ang giingon ni Vega kuno nga murag ang gigunitan kuno nga ang ni gunit nga passport dili ang gigunitan nga passport but ang visa had something to do ang Germany kuno ang nag-issue or something like that. Basta walay klaro pero si Harry Roque ni post ni siya sa iyang Facebook mingon siya nga wala pa man nahuman ang asylum proceedings diri sa Netherlands kamo una gyud mo kamo fake news jud mo. No one has access to the proceedings except siya, si Harry Roque ug ang Dutch government because duna man kuno nay confidentiality clause ang mga proceedings. So ato namang makuan partner atong madumduman nga kini si presidential spokesperson kanhi Attorney Harry Roque nga mi biya man ni siya sa tong nasod wa na ninibalik sa tong nasod for months now kay tungod aning matod pa niya he is being politically persecuted dire. Although pero nasa siya pending warrant. Nasa pending warrant of arrest, doon na siya pending nga kaso before the National Bureau of Investigation kabahin sa iyang alleged involvement atong pag-operate sa mga illegal pogo didto sa kauluhan. So kana it's a matter of kuan ato gyapong kuanon ato gyapong lantawon partner kung unsa jud ang decision sa dani kay ang if gi-refer dito sa Germany that could be a question of maybe gipasa-pasa siya dili ganahan ang Netherlands niya or gi-refer yang request kay unsa man gyud unsa may rason nya dayon nakit-an sad kuno ni siya nga niadto sa Luxembourg. Kining Luxembourg is also another European nga country partner dito sa European country murag duol ni siya gihapon sa mga Belgium diha sa Netherlands gihapon diha nga mga area. So gamay kay ni nga country ang Luxembourg nakit-an kuno ni si presidential spokesperson Harry Roque dito. So nagwonder ang mga tao unsa may gibuhat niya diri sa Luxembourg, another country nga dito ram ta ni siya sa Netherlands. Ang katong ni file sa petition nga nawagan sa rejection kay Filipino Dutch citizen ba ya? Mao na siya Kaysa ta makaingon nga nagpataka lang sad ka nasad siguro kay di ba kamausad siguro kagamay kay citizen na baya kanyo? Kani si Joel Vega Filipino Dutch man din siya. Nangutana ra man sa siya nagunsa de kas Luxembourg oy kay na makay video sa Grand Duchy. So niingon to si Joel Vega na kana ra bang Luxembourg kanang nabiya diha ang Court of Justice sa European Union. So ug siya na sa niingon ana basin sa deg sulagma lang, basin na timing lang nag-tour sad ka. As a jet setter, di ba? Grabe yung jet setter. Nakabaw. Naka-time pa siya og kuan kining travel but naa diha ang Court of Justice unsa man doon na siya nga gilakaw nga mga kuan nga ni appeal ba siya sa statement no ingon siya it should be noted that Mr. Roque himself announced several times his plan to elevate or appeal his asylum request to a higher international court in the event his initial attempt is set aside. He was accompanied by another propagandist. Could he be assisting her perhaps for her own asylum attempt, or is this a mission to test the waters and file that appeal? Yan, may sumpay si Vega na yun siya, a strange coincidence when the Dutch Immigration Service reportedly forwarded earlier this week his asylum to another European country which issued his Schengen visa. So, unsa man yun? Pero gihimakak na sad na ni Attorney Roque nga kana bang Schengen visa nako nga issued kuno by Germany, there is no truth to that. Nya ang mga Dutch immigration authorities kuno have forwarded my case to Germany, wala sad na iya rang gi-deny. Wala sa kamatuuran. But kinsa maning her nga gipasabot ni Vega ka partner no nga propagandist kuno nga nagkuyog-kuyog didto kang Attorney Harry Roque sa Europe. Murag
ato ning tan-awon unya kung kinsa ning propagandist. But for now mo na ang development sa kaso ni Senator Harry Roque partner niya kay medyo kuan pa man ta, alas 8:32 man partner mo break lang usa tagamay partner sa atong mga pagisgot-hisgot niya balik back to kuan na sad ta, back to regular back to school. Back to school sad ta. Sa pagbalik mga dugang pagisgot-hisgot, so please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Di siya kumutuog na Ginoo. Luma ko ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy sa pagpadayon sa atong mga pagisgot-hisgot partner murag kuan human naman ta kang Attorney Harry Roque, aktor sa tagihapon, adto gyapon ta sa kuan Netherlands gyapon ta. Layuan sana all maabot og Netherlands pero okay ra sad ko okay ra ko di ko maabot dito ko imong maabtan sa dito silda. Di lang ta manuroy dito. Grabe Zelda mo. O gani na nga ni file sila og interim release petition for so may pasabot ang interim release, attorney. Well, ang kanang interim release, it works like a bail or siya provisional release nga i-grant siya sa ICC, International Criminal Court, to an accused at any stage of the proceedings no dito sa ICC. So but kanang interim release lahi na siya sa how we do bail in the domestic or national settings. Laws na to. Oh, because
usaan na kay kinahanglan, for example, para maka-grant kag interim release, it's a condition sine qua non or it's a requirement nga dapat dunay country, dunay nation, dunay nasod nga willing nga mo kuan nimo, mo acceptar nimo for your temporary release. Kay dili man pwede nga interim release niya balik ka sa Pilipinas. Kinahanglan kag dili pwede kinahanglan kag naay mo kuan nimo vouch for you. Mo vouch nimo nga nasod. And how often is a request for interim release gets approved? Very often, according to Attorney Kaufman, sa mga proceedings sa ICC, motong iyang gi-site partner before, kay incidentally, they also filed it June 12. Wow, as an Independence Day effort. Gusto sila, Independence Day nila nga kuan partner, o kana effort. So, muna, gusto nila nga matod pa ni Attorney Kaufman ato, wala kuno'y possibility nga si former President Rodrigo Duterte mo iskapo kay unsa ba iyang iskapuhon niya. Number 2, wala side akong possibility nga si former President Rodrigo Duterte will continue to commit these crimes, quote unquote. Mao ganito nga na-issue na nga term sa ilahang document nga gi-submit kay will continue to commit this crime. Is this an admission? Matod ni exactly. Kay mo yung kag will continue, there is then an implicit admission nga you did these crimes before. So, plus, kung mo ko'y nadunggan og anyone nga ni-apply og bail nga moingon o nga, i-approve lang ni kay mo i-case ni, wa man tanan moingon man gyud nga, wala ni plan or capacity to escape, mga yun ano ba? But kini, matod niya sad niya, malagi to. Wa kuno siya capacity kay dili naman siya ang presidente. You are charging us for crimes against humanity committed during his time as President of the Republic of the Philippines, and clearly now, he is no longer the President. So, grant us the provisional release. Number 3, yung edad for humanitarian considerations. He is 80 years old, he is already an old man, in the twilight of his years, so, muna ang usa sa mga rason sad nga gihatag. And finally, if you look back at the history sa ICC, sa mga provisional release, interim release applications, makita ninyo nga inyuhang gipang-grant. So there's no reason nga nung di ninyo i-grant this time. Na-mention sad ni Attorney Kaufman partner nga kato lagi kay because it's a requirement, it's a condition nga before ka mo apply dapat sure ka nga naay mo mga bugar dawat nimo nga nasud naa na kuno, pero in that document posted on the website of ICC wala gi-mention ni Attorney Kaufman unsa ni nga nasud. So your guess is as good as mine. Wa mo koy guess unsa man wa kay guess. Well, kung unsa man ni nga nasud partner karon duna na say mga quarters, duna na say mga kampo nga ilang giwarningan ang mga nasod nga mo dawat kang former President Rodrigo Duterte. Matod sa One Sambayan Coalition nga kamo ay mo patuyang og dawat anang former President Rodrigo Duterte. Ayaw na ninyo i-host sa inyong nasod kay kung inyo na siyang dawaton diha interim release niya, inyuhang reputation in the international community madaot maguba. Well, but wa pa biya na nahitabo or gidungog nga naay gigrantan og interim release or temporary release ang ICC to anyone nga nagatubang og kasong crimes against humanity. So far, ang naa sa ilahang base sa Rome Statute, sa ilahang part kuno sa due process nga ilang gipanghatag sa mga tawo nga nagatubag kaso sa International Criminal Court, kung makit-an sa judges nga ang akusado dunay mga katong imong giingon nga risk, no, di nila i-approve ang temporary liberty. Number 1, risk of escape. Mao na ilang giingon nga dili, no? Risk of recommitting the crimes he is accused of, mo na imong gi-mention. But na ikatulo, risk of obstructing or endangering the investigation. Now, kanang mo na yung giingon before nga kaning mga tawo nga magsige nilag patakag pang stalk og mga judges profile, mag-comment, mag-bash, you are actually not helping. Kay mo mahugraman og inyong gipakita nga kini ang inyong mga inaani nga binuhatan dunan na siya kanang while not directly related to the investigation, nasad siya
kanang impact in terms of whether or not there is obstruction or whether di man siguro endangering not so much, but kung ang fake news and misinformation kana naanay kanang impact in a way, although not directly. So I don't know, no? And plus added nga so far wala pag ang ilang ragyong natagaag interim release katurang mga suspects nga nagtubang og obstruction of justice, but wala pa sila naggrantan nga temporary liberty sa mga suspects of crimes against humanity. Ang One Sambayan Coalition, ingon sila nga ang pagdawat kuno kang kanhi Presidente Duterte would be betrayal of justice and accountability ug makaguba sa ilang reputasyon on the world stage. Kay matod pa, it would be a profound insult alang sa mga biktima sa human rights violations o a blatant attempt to subvert justice. So mo na giingon sa One Sambayan sa ilang statement, granting refuge to a figure accused of such grave crimes would not only undermine the integrity of the ICC process, but would also send a dangerous message to the other potential perpetrators of human rights abuses worldwide that impunity is attainable. Kung na kung i-grant ko no ang kuan ang but I don't think this can influence in any way this statement or this position can influence ICC in any way kay for sure insulated yun na ang ICC sa kung unsay mga nahitabo domestically and even nationally basta dili siya related sa kaso. So ang grupo sa One Sambayan miingon sad nga kanang pagdawat ninyo kang former President Rodrigo Duterte would severely damage the reputation of the host country. The international community must stand firm against this blatant attempt to subvert justice. Ang koalisyon maingon nga kining mga crimes against humanity nga of course as we all know dito nagsugod tungod sa iyahang pag lead atong campaign against illegal drugs nga matud pa sa gobyerno 6,000 ra ka mga tao ang namatay, pero human rights groups maingon nga over 30,000 people died because of the bloody drug war during the Duterte administration. Maingon sila nga supported ba na with documented evidence ang systemic violence, extrajudicial killings o suppression of dissent during the time of former President Rodrigo Duterte. Dili ni sila mga mere political accusations, pero kuani sila kinahanglan ning hatagan yun og full and unhindered prosecution. So mo na partner ang giingon sa One Sambayan nga ayaw ninyo dawata, pero tan-aw nato kung naabay mo dawat kay for sure nakaibaw tando na, although wala gisulti, redacted man ang file, and aside from the age nasad sila gipang-add ng mga reasons but redacted man, so wala tay way of knowing what they are. So meaning to say medyo confidential pa at this point in the proceeding. So tanaw na to kung but to me could also be health. If you can pwede sad nga kanang health ang kuan. Karon partner, doon na yung nga pangutana nga unsa man gyud mo dayon ni pagkamayor si former President Rodrigo Duterte kay iyang defense team appears to be signaling the possibility of his urgent interim release filed before the ICC. Nya si Attorney Kaufman miingon nga kung i-grant ni ang interim release niya, si Duterte kuno has agreed to abstain from the use of internet. Dili kuno siya mag-Facebook. Kaya di ba nag-live ni siya sa una katong dito while he was in detention. And use of nag-live ba to or nag-issue og statement or nag-post og video or any electronic devices such as mobile phone, kung i-grant ninyo maka-kuan jud mi, maka-vouch jud mi nga si FRRD dili maka FPRRD dili magamit siyang cellphone, dili magamit sa internet. Any risk is totally neutralized by virtue of Duterte's affirmation. Ingon naman to siya, ni sign man siya sa annex terms and conditions ito nga dili siya mo kuan, dili siya aning mga public engagement, dili siya mo communicate with any persons outside his family. So if ever i-grant ang interim release na partner.
Yeah, well, if ever i-grant man sa ganina, well, I don't know, no? Di man good ka ini something murag na inaana ta ka familiar kay it's already beyond Yes. that of the laws of the Philippines. So, kanang ato pod ning tun-anan pod og kanang unsa po Puno-puno sa atong assignment. puno-puno. Para nako, it's also good to study these things kay para makabaw sad kag maudeng inaani ni, maudeng ingon ana na. So, I don't know no how fast they can respond to requests like this or unsa ba. But we'll see kung unsa po'y kanang mahitabo sad sa ilahang request. Kay depende ra gyud. At the end of the day, you could only appeal, you could only ask, and dili gyud sa ilaha ang paghukom aning kasuha. It should always be up to the judges. Yang balik na sa itong pangutana nga unsa may mahitabo lagi sa syudad sa Davao. Kinsa man ilang mayor kay first ang proseso man gyud ana partner is dapat i-proclaim ka sa COMELEC. I don't know if na-proclaim na ba siya and how was the proclamation done kay wa man siya didto. Normally kung naa ang nakadaog iisa man jud ang kamot, but in this case was there a proclamation and if is ever that considered valid? kana partner nga wa siya didto. Ikaduha ang pag-take niya oath on niya. Kinahanglan man sa siya mo take og oath of office as city mayor of Davao. Nya kung naa siya didto, pwede man na may alternative nga at least adto siya sa authorized official, possibly kung ano siya adto sa envoy by mga tawag mga diplomats or mga ambassador baron sa Philippines in the Netherlands. Pwede siya moadto sa embassy niya, mo take siya nga tog oath of office as mayor of Davao City, but so far wala pa sad na nabuhat. So earlier on si DILG Secretary Rimulya maingon naman siya nga kinahanglan pa sila mo mangayo og permiso gikan sa International Criminal Court aron hatagan og permiso ang consul to administer the oath of office of mayor. Di kay diretso lang siya adto sa prisuhan or sa ICC nya dayon panguralon na diretso. Mangayo pa man sila og clearance gikan sa korte, but so far wala pay na-confirm ang ICC nga nakadawat sila ana nga request. So ang naa sa Omnibus Election Code nato partner, the office of any official elected who fails or refuses to take his oath of office within 6 months from his proclamation shall be considered vacant unless said failure is for a cause or causes beyond his control. So, tan-awon lagi ni nato partner kung unsa na say sangputan unsay dangatan ani kay anyways ang nakadaog nga vice mayor was it the larasad ng ilaha raman sad sigurong kuan ing ilaha it's another Duterte and so but ang ato man diring gitan-aw is ang kuan ba ang vacuum in leadership diha sa Davao City. So kanus aman sad ka maka declare og vacuum no? Considering unsa na anay specific time attorney kay mo yung balik like ko sa mong giingon nga naka-take oath ka and all this pero unsay mahitabo karon muraragway mausab, although muraragway mausab kay si Baste man ang vice mayor, so siya ba mayor karon murag siya gipulihan si ang papa murag siya unya og whether mo lingkod or dili Udi po kakaingon nga nay atat mo puli kay iharam sa dang anak. For sure, moingon dito, anak lang na. Kuan lang, unsa ba, no? Or if mosaka si Baste, kinsa may mo puli, ang first sad nga councilor, Duterte ram sad anak ni Pulong. So, mo rin gyapon, mag-partner na ka Duterte sa top 2 highest positions in the city of Davao. Mo to partner, 6 months nga ang elected official fails or refuses to take his oath of office, shall be considered vacant. So, na permanent vacancy ang tawag. So, if maka-take oath, or if, kuan lang yun, kanang malaban yun, mailaban natin sa korte na sige. Legit gito, valid gito, naka-take oath. Siya yun ang deserving nga mahimong mayor. Pero wala wala ka diha, wala kay attendance. Murabag kung sa barangay council pa na, kung in a month, kaduha ka ana, wa katunga sa iyong session, the next month, ikatulo, pwede naka-grounds na siya for sanction. So, tan-awon sa ni nato partner kung naaba say magpasamang-samang sa file o reklamo. Implications, no? Okay, of course it will dili man na
our government officials na ay mga government agencies nga maka-investigate ana moto proprio as part of their powers, pero of course naanay mga political kuan nanay mga political angles partner so naabay isog a brave soul nga moadto mo mangayo og maybe DILG opinion or mangayo og clarification sa kung unsang government agency, or worse mo file jog kaso questionon ang mga prosecutor. Or do na basad kay DILG representative nga ingon ana sad ka isog nga mo issue statement or mo question considering after 2025 padung man gyud musugutag sa padung man gyud tag 2028. So kana mga pangutana nga nagtangag og dakong ganti. So karon unsa naman taron June 16, a few days na lang turnover na or mo take oath na mga bag-ong manglingkod sa ilang katungdanan. Si Mayor Nestor Archival sa Cebu City daghan na kay siyang appointments in a day, murag pretty ka-book sa yung schedule mo. Yung ako nasabta ni atong Sabado, no? Pagkita na mo. So, aside from that, gahapon sa nakita na ko si Governor Pamela Baricuatro dos Ayala, murag nagdali, rushing. So, everyone is already kanang gearing up, no, for the assumption into office of the new elected officials. Over the weekend, nakakita ko, murag nato yung statement, kay gahi ko no kay sa transition, ang team ni Governor Gwen, na nabot na to sa punto na naghisgot itong people power si Gov Pamela Baricuatro, murag nakaingon ko, murag, diba, sobra rapod? Naunsa naman mo diha ita sa Kapitolyo, eh. Oh, diba, pero to me, di man na, naingon man siya, ni pahimangno man to si Governor Pamela Baricuatro, people power, if transition stalls. Well, to me, based on sa akong nahibawan in my years in politics and in my years in the media, kanang there will always be people who are not as cooperative. There was even a time pag kanang even in Cebu City nga even ang PIO wala gi turnover ang ilahang page, whatever documents and all that. Na may mga ingon ana, pero murag para nako murag sobra rasad ng people power. Ay file a case. Ano people power man pod. People power kuan na busy na kayo mi diri. Kining kuan partner ba regarding anang giingon nga fully booked kayo ang schedule karon ni Mayor-elect Cebu City Mayor-elect Nestor Archival, no? Yes. So kay nag-post man gud si Sir Max Limpag sa iyang Facebook nga Mayor-elect Archival a no-show at Heritage Forum attended by key stakeholders who were eager to hear his plans and offer suggestions. So mo to na relate na ko nga okay fully booked di ay si Mayor. Mao di ay nga sad nga dili man sad siguro siya wala na gid siguro ni nadasi ang time. He sent his niece, si Naiza Archival, councilor. To the Heritage Forum? Yes. Okay. So na siya representative. But ma-confirm na ko because ang schedule appointment was 11 to 3 ang program. But I know sad ka nang check man sad ko with the PNP kay daghan sad mga foreign visitors. Kabaw ko nga dungan sad sa opening sa NU kaning National University sa SM 11 onwards pod. But even before that, kay manawag ko, ako may point person, since ako nang imbitar niya, nawag ko siyang appointment secretary o sa iyang bodyguard. Ingon ang bodyguard nga, ma'am, napamidiri sa kanang fish vendors, kay naay dialogue si Mayor, pero padong na midiha. Kanang kabaw ko ba ngayon, ano siya kabisi niya? Pag abot pa lang daan, ingon siya na ko, lo, dili ko makadugay ha, kanang kadiyot ragid kay ko, sorry lang daan kay naasad ko'y NU. So, dili na ko mahibong if na uban ma-miss. Kay murag grabe gyud ka busy, everyone I guess wants to have a time have an audience with the incoming mayor. So tanaw sa nato na kay una gito nagpaabot man gud in town di itong mga mga stakeholders for heritage conservation na Amaday Forum Bililhong Bahandi or Treasured Heritage in a hotel Saturday niya. They were expecting the mayor to share his vision for Cebu City's for heritage, natural and cultural heritage in a talk show style dialogue facilitated by an advocate, si Miss A. Agripina Gibilondo niya. Well, pwede rasad siguro na I think ang iyang gipang una po usually no kay ang mga
Pressing. Yung gipang kita o kanang drainage, mo man yung gipang tambungan o katong mo man yung yun pod education na sa mga goals, but I hope no na mataga-agi gayon nga makamit gyud na sila kay nindot pod na nga points ilahan when it comes to heritage. Yes. Ano tayo oras day attorney? Ano tayo oras? Ganun lang kadali. Ato sa padangat ang giandal ni Tatay Dodong ning pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Ngayon, ang atong pagpili og leader sa atong katilingban dili pinagi sa pagdawat og kwarta kundi sa pagampo. Dili kita magpadala sa salapi kay sa 1 Timoteo 6:10 nag-ingon kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat og kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa mayong kandidato nga gituwa natong mangulo alang sa mayong paglambok. Mo nga dili gayon mayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa kandidato. Dako ang mahimo sa pag-ampo. Gani sa balaang kasulatan, kita gisugo man nga iampo usab ang atong mga leader sa ilang paglingkod sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2, uno nga to sa 2 nag-ingon, busa o hagon ko kamo, una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo. Mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari o sa tanang nagmando, aron makabaton kita mahusay o malinawon kinabuhi Diyos nun o subay sa bayong pamatasan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giyas sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuang ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuto. Panalipti sila sa mga lingla sa yawa o himuang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, itong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug diri sa studio Sir Ferdy. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Maluin Ocando Tabar. O si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa atong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello